Ayan po, happy Lord's Day po sa bawat isa na nandito ngayon. Meron po akong inihandang tula na dalangin ko po na sa bawat isa ay maging biyaya. Ako nga po pala si Sisney, isa o bilang sa mga makatang hanggang ngayon nagpapagamit sa kanya at kayang ipagmalaki niya sa buhay ang Diyos palaging una. Bago ko ho ibigay ang titulo ng tulang ito, may nais lang ho sana akong itanong sa bawat isa. Tanong na, minsan ka na rin bang nanghina at inakalang ang solusyon ay magpahinga at tuluyan na lang mawala? Sapagkat ang tula pong ito ay binamagatan ko pong kalakasan sa gitna ng kahinaan. May mga bagay na minsan mahirap maintindihan. Yung minsan pinipilit maging masaya, pero sa loob nito, puno-puno ng panghihina. Minsan pa nga maririnig ang tanong mula sa kapatiran, "Kapatid, kamusta ka?" "Okay lang po ako." Palaging sagot ko, palaging sagot mo. Kahit sa loob nito, gusto nang isigaw ng malakas na, "Teka lang, ayoko na, pagod na ako." Kasabay rin ito ang pag-iyak at bigat ng pakiramdam. Sadyang nakakapagod sa mundo. Yung tibong, Sabado at Linggo na nga lang yung pahinga mo at yung oras mo kay Kristo, naaagaw pa tayo ng mundo. Talagang nakakapanghina, di ba? Simula Lunes hanggang Sabado. Sabado rin natin yung Linggo, magpapakita kang malakas sa mundo. Kahit na patong-patong yung problema ang kinakaharap mo. Sa sapit yung Linggo, ngingiti at sasambit, "Happy Lord's Day po," kahit na pakiramdam, hindi na maintindihan. Totoo nga nakakapagod na minsan di makahanap ng butas para makatakas. Kapatid, isa rin ako dyan. Minsan lang sinabi na gusto kong umiyak. Iyak na malalabas lahat. Iyak na masisigaw ko yung bigat na nararamdaman ko at higit sa lahat, yung iyak na hindi limitado. Pero patuloy tayong pinapaalalahanan ng Ama na, "Anak, nakalimutan mo na ba?" On Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." May mga Kristiyano tuwing sasapit ang Linggo, may mga tanong sa puso na, "Ba't hanggang ngayon nandirito ako?" Kasi ang totoo, nandirito ka kasi kalooban ng Ama. Na ang malalim ay ang pananampalataya na meron ka at hindi ang problema na walang ibang ginusto kung hindi mapagsakin ka. Yung tipong pagod ka, pero sa oras na to, nandito ka. Yung tipong sukong-suko ka na, pero hanggang ngayon, tumatayo ka. Dahil dyan, kapatid, nais sabihin sa iyo ng Panginoon, "Anak, sobrang lakas mo." Dahil hindi dahilan ng panghihina para maging malakas ka. On 2 Corinthians chapter 12, verse 9, "At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak na aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Kaya kapatid, ano man pakiramdam mo, masaya ka man o hindi, malakas ka man o mahina, okay ka man, umiiyak ka man, nakangiti ka man, magpatuloy lamang tayo sa Kanya. At para po sa mga bisita na nandito, may mga oras talaga na sobrang magulo. Maraming tanong na madalas hindi masagot. Normal po yan, kapatid, pero ang tiyak na sasagot sa mga tanong mo ay yung kilos na pagtanggap sa ginawa ni Jesucristo. At paalala ulit, kapatid, hindi biro ang pagiging Kristiyano. Dadaan at dadaan ka pa rin sa samot-saring unos. Tulad nga ng sinabi ng Diyos kanina through Ma'am Rochelle, suffering is a part of God's plan. Kaya pag sinubok ka, may Diyos kang matatakbuhan. Sinusubok ka, mahal ka ng Ama. Madalas umiiyak ka,
Kapatid, palaging nandyan na ang Diyos para patahanin ka. Sa Diyos lamang po ang tingin, ang Diyos lamang ang tingalain. Bago ko ho tapusin ang tulang ito, iiwan ko po ang kataga ng Panginoon on Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Again, yun lamang po, to God be all the highest glory.